Magandang araw mga ka-garden. Sa araw po na ito magpapatubo po tayo ng ampalaya dito po sa Cap. Ngayon po ay November 21. Maari po itong tumubo ng 7 araw hanggang 10 araw. At ito po ay aabangan natin. Ito na po ang ating itinanim na ampalaya mga ka-garden. Ang ganda na din yan, nasa cup po yan, oh. Maganda po kasi pag nasa cup, matatag ang kanyang puno. Lumalabas lang yung kanyang ugat sa mga butas-butas. Yan, katulad po niyan. Lumalabas po yung ugat sa kanyang ilalim, sa mga butas po na yan. Matatag po, kaya po pag naglagay tayo ng fertilizer, hindi po siya na-overdose, hindi po siya nasosobra. Kahit maparami tapos umulan ng malakas, hindi mapupunta sa puno gawa ng kakalat, hindi papasok sa cup. Madami-dami po yan. Dito po yan sa greenhouse. Ito pong iba nasa plastic na block. Mas maganda din po pagka po nasa ganyan, nasa black pot. Butas po ang ilalim niyan. Inalis ko po yung puwit niya. Maganda rin po pagka nasa ganyan. Medyo lang malakas ang lupa, malakas ng konti sa lupa kung ikukumpara sa cup. Pero maganda din po, mataas po siya. Tapos butas po yung puwit niya, kumakalat po yung ugat niya dun. Maganda rin po pagka nasa ganyan. Kaya lang naubusan na po tayo cup na ginamit natin. Lakas po siyang lumaki. Yung puno po niya kasi, kahit na maglagay tayo ng fertilizer, hindi po talaga ma-overdose. Pero yung panlupa na yan, napakadami pong organic niyan. Dumi po ng manok, mga balat ng prutas, balat ng gulay, bulok na ipa, loam soil, handed yan pong lahat. At yan pong lupa na yan ay talaga pong ma-organic. Hindi pa po tayo naglalagay ng synthetic na fertilizer dito o yung tinatawag na commercial fertilizer. Hindi pa po. Saka na lang po pagka yung napapansin natin na humihina yung kanyang usbong. Pagka po maganda ang kanyang usbong, wag na muna po tayo maglalagay ng synthetic na fertilizer. Hayaan lang po natin siya. Pagka po namumunga na po, pwede na po. Ayan po, ibig sabihin po niyan, maganda pa po ang lupa niya. Marami pang nakukuhang nutrients sa lupa. Kaya ang gaganda po ng usbong, ang tataba po, oh. Meron po tayong okra, meron po tayong sitaw, at ito naman po ngayon bago, ampalaya. Good morning mga ka-garden. Bibisitahin ko po ang ating ampalaya. Ang gaganda po ng ampalaya, oh. Ngayon po ay December 21. Magbibigay lang po tayo ng konting kwento at konting kaalaman sa pagtatanim ng ampalaya. Isang buwan na po ito mula sa seeds na itinanim sa cup. Lalo na po ito, mas nauna po ito ng konti. Ang tataba po ng kanyang talbos. Mga ka-garden, hindi ko po siya pinagsanga dito sa ibaba. Ito po, ipopruning ko po itong lahat. Hihintayin ko lang po muna lumago ang ibabaw bago i-pruning ko po ito hanggang dito sa tali na ito. Muna lilinisin ko ang kanilang mga katawan kapag sila'y umibabaw na sa balag, para po hindi sila masyadong magsanga dito muna sa ibaba. Doon ko muna siya pagsasangahin sa ibabaw ng balag. Yung pong makukuha ko ng mga sanga-sanga po, pwede pong pansahog sa munggo.
Yan, hanggang dito po ang gagawin kong pag-pruning para po lumaki po yung kanyang katawan. Pruning po natin pag lumaki na po ang katawan ng ampalaya at kumalat na po yan sa ibabaw, mag-uumpisa na po yung tuloy-tuloy na mamulaklak at magbunga. Kasi po nagbubunga po yan dito meron na po siyang maliliit na bunga Ang ginawa ko po, inalis ko muna. Hindi ko muna po pinagtuloy yung mga bunga na maliliit dito. Pinagtatanggal ko po yan lahat para po hindi siya masyadong mamunga sa napakabata pa niyang edad. Pag po yan nakaakyat na sa ibabaw ng balag, ayan po, maakit na po yan. Diyan ko na po siya pagbubungahin. Kapag ka po namunga na, hindi ko na po tatanggalin, hahayaan ko na po magtuloy ang kanyang mga bunga. Mas gusto ko po kasi na lumago siya sa ibabaw kesa po dito sa puno, dahil ito po may lambat, hindi po masyadong mapapasok ng insekto. At pag lumago po ang kanyang ibabaw, medyo madilim, ang insekto hindi basta-basta makakapasok, gawa ng may lambat lahat ang kanyang paligid. At makaiwas sa fruit borer. Tignan nyo po, napakagaganda po ng dahon. Saktong 1 buwan po ang edad nito. November 21 ko po ito itinanim sa cup. Nahuli ko po yung kanyang kumakain ng dahon. Tignan nyo po, wala pong tama-tama ang kanyang mga dahon. Ayan, inaalis ko po ito. Medyo pagunting po ginagawa ko, inaalis ko po yan. Yan, aalisin ko po lahat yan. Tataon ko po na magluluto kami ng munggo at lahat po ng sanga, tatanggalin ko po lahat ng sanga na yan. At dito ko po siya papagapangin sa taas. Diyan ko po siya papalaguin. Yung pong 5 kasi na yun, yung po medyo mahigit ng 1 buwan kasi pauna po yun, mga nasa black plastic na yun. Ito pong nasa cup na to, ito po ang saktong 1 buwan ngayon, December 21. Okay po mga ka-garden, ganyan lang po ang aking pagpapatubo ng ampalaya, pagpapaganda po ng ampalaya. Ang ganda po niya, mga organic po ang lupa niyan, mga pinaghalo-halong dumi ng manok, loam soil, bulok na ipa, uling. Yan po ang lupa na yan. Pagka po namumunga na yan, lalagyan ko na po siya ng 314. Sa ampalaya po mga ka-garden, naglalagay ako ng 314 para okay lang sa akin na mabilis siyang lumaki. Hindi po katulad sa sitaw na hindi ako naglalagay na masyado ng 314 kasi napaka bilis po niyang gumulang, napakabilis po lumaki ng mga buto ng sitaw. Kaya 1 beses lang po sa 1 buwan ako naglalagay ng 314 at 1620 na po ginagamit ko sa sitaw. Pero po dito po sa ampalaya, 314 po talaga ang nilalagyan ko. Yan, kapag ka po namumunga na. Sa ngayon po, ang kagandahan po niya ngayon, organic pa lang po yan. Napakataba po ng lupa. Okay po mga ka-garden, hanggang dito na lang po muna. At ang susunod ko na video, siguro mga 1 buwan ang makakalipas, may mga bunga na po ito at panibago na naman pong kwento about sa ampalaya. Marami pong salamat. Sana po ay mag-subscribe po kayo sa akin channel, Ka-Ferdy Garden. Thank you very much po. God bless po sa ating lahat. Salamat.